This one was open. Good morning. Just two layers. At the bottom. Pansit habhab Ito yung to. may-ari, nasa video pa din, ano? Grabe to. Parang ayoko na umuwi eh. Bahala na kayo mga Dito ulit tayo sa farm. Sinamahan natin sila coach. Magtingin ng lupa. Mag-shopping sila ng lupa. Grabe yung pastime. Nagtitingin ng lupa. Bon lang yung vibration mo. Yeah. dito. Yung 100,000 naman, hindi ko ginol yun eh. Alin? Yung 100,000 followers, hindi ko naman ginol yun eh. Tapos ilang ano na lang? Pa 1M ka na, di ba? 2K na lang? Sa ano, Facebook, oh. Yabang! Sobrang yabang! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Hindi ko naman ano. Sige, paano? Sobrang sarap. Grabe yung pahinga. Coach, maraming salamat. Actually, ano ba to? Recreational ba to? Yung bahay mo o bahay mo lang talaga to? Actually, hindi ako naniniwala ng departmentalization eh. Ang paniwala ko, integration. Paano? Ibig Integration? sabihin, kumbaga, gusto mo maging healthy, gusto maging loving, gusto maging mayaman, hindi pwedeng trabahuin ko lang itong pagiging healthy ko, trabahuin ko yung pagiging mayaman ko, kung hindi i-integrate mo siya sa buong buhay mo. Kumbaga, ang tao ka dyan, intentional. So which means, yes, etong bahay na to started as rest house lang during pandemic. Rest house mo, yeah. Tapos, maraming gustong kaibigan bumisita. So, naging also guest house. Yeah. Tapos, may gusto mag-retreat. Naging retreat house. Kumbaga, it's really integrating everything that you do into who you are as long as yung intention mo is still based on your mission in life. Hindi mo siya inumpisahan dahil para magkaroon ako maraming guys, kikita ako. Hindi siya monetary based, hindi siya nakafocus sa kikitain. I don't think that's a very sexy way to live your life. I think it's just understanding na kung may gusto ka, aksyonan mo. Tapos wag ka lang masyadong gigil na dapat ganito. Pag nag-unfold yan ng mas malaking bagay, to really center around the support and help that you want for the world. Which means ang focus ko is never about profit. Ang focus ko is still purpose. Dahil sobrang naging purposeful ka at ginalingan mo, that's where profit comes in. Did that make sense? Marami lang ang nagsasabi or di ko alam kung nami-misinterpret ba nila or ayaw lang nilang i-absorb na ganun, o hindi ka magsaset ng goal na monetary tapos kusa kang magkakaroon ng pera. Ano yun? Parang kalokohan yun Okay. Ang gandang tanong niyan because ako at I'm in the space of my life na hindi na ako nagsaset ng goal. Ang ginagawa ko na lang, i-declare ko lang. Example, declaration ko. Example lang. Declaration ko is I wanna do 10 million a month. Sinabi ko. Papakawalan ko yon. Ang tatanungin ko sa sarili ko, anong klaseng growth ang kailangan kong ipasok? Ang kailangan kong matutunan? Specifically knowledge from my point A to point B. Kunwari point A ko 1 million a month. Ang point B ko gusto ko 10 million a month. Para sa akin, hindi hard work or opportunity ang missing. Ang missing dyan para sa akin is yung gap between what I know as a 1 million earner versus 10 million earner. So which is, ang i-goal ko lang, ano kailangan ko matutunan araw-araw. But more than that, kailangan rin natin ng skills, kapasidad. Anong kailangan ko pwedeng gawin so that people are willing to pay me the gap. Number 3 is experience. Ano yung pwede kong matutunan, malalaman? Kasi kung 1 million nga lang ako today, hanggang 1 million lang alam ko, knowledge, skills, experience. But ang pinakamalaking gap dyan talaga is what you call leadership. Kasi pwede ka kumita ng 10 million na pagod ka kasi naging ikaw lahat. So, which means para sa akin, hindi ko i-goal yung 10 million pesos na income. I-declare ko lang. Pero ang i-goal ko, anong pwede kong gawin araw-araw para magkaroon ako ng bagong knowledge, bagong skills, bagong experience, saka leadership. Para pag naihanda ko yung sarili ko, okay, automatic, yung kitaan lumapit lang. Anong nakuha mo doon?
Eto lang, may idadagdag lang akong solid na follow-up question. Kasi halos lahat naman, majority ng tao, kunyari, ako tanongin mo, gusto ko ba ng 10 million? Gusto ko 10 million. Gusto ko ng 1 million monthly. Kahit sino sa atin gusto yon. Kaya nating i-declare yon. Kaya nating sabihin yon. Ang nagiging dilema lang namin, ako gusto ko rin ng ganun, 1 million sa buwan. Ang nagiging problema lang namin sa araw-araw, yung execution. Ano yung mga bagay or ano yung mga dapat ba para ma-meet namin or ma-execute namin yung mga dapat namin gawin para makuha namin yung dineclare namin yun. Kasi yun yung mahirap eh. Yung pagising lang ng maaga, ang hirap na eh. Pag-meditate lang, ang hirap na eh. Yung mga ways pa kaya para makuha yun. Again, at the end of the day, the reason why maybe a lot of people are just earning minimum wage kasi nga yung routine nila pang minimum lang. Okay? Ang tawag dyan, wandering generality. Para pagkagising ko, ano kayong gagawin ko? Ay, may racket dito, may racket dyan, may racket dito, may racket dyan. Kaya hit and miss nangyayari. Siguro pinakaunang word na gusto ko introduce sa iyo is what we call intentional living. Intentional living. Which means yung buhay mo, i-design mo around doon sa gusto mong buhay talaga. Hindi ka nabibiktima. Just to base it, gusto mo kumita ng 10 million pesos a month. Tama ba? Yeah. Now, sa 10 million pesos a month, pwede bang gigising ka kung kailan mo gusto magising? Tutulog kayo matulog? Tapos, racket, left and right? Or, importante rin, planuhin mo yung araw-araw mo? Planuhin. Which means your intention has to be planned in making sure that you're focusing on the money-making machine, or I call it the vortex, or I call it the vessel. You are the vessel of the income that you want. Which means physically, hinanda mo ba? Emotionally, mentally. Which means your job here is to intend to start taking care of yourself as the money-making machine para pag dumating oportunidad na 10 million pesos income, ready ka na eh. Like ikaw, ang dami mong opportunity na dumating, tama ba? Sobra. Ano nangyari? Na-maintain Na-maintain mo ba or nawala. in and out? Sumingaw lang. Exactly. So Dumaan imagine kung ito yung container mo, yung vessel mo, let's say ang kapasidad mo ngayon is let's say 100,000. Tapos may opportunity na 1 million. Ano mangyayari? Matanggap mo pero aawas din yan. Yeah, Kasi yeah. nga hindi mo in-expand yung sarili mo para ma-maintain mo lahat yan. Kung ihahati-hatiin, yung i-expand yung sarili. Yung sarili ba, saan siya na-divide? Ano-ano yung Ako- parte ng sarili? Ako, it starts with number 1, 55% physical. Physical, yeah. Masarap Kasi- na tulog, pahinga. Yeah, good rest, workout. I mean, basta you move a lot because it takes a lot of energy to create a lot of money. You move a lot, hindi ba yun yung hustle ratatat na hindi ako matutulog hanggat hindi to tapos? Ay, hindi. You move a lot is not the work itself, but it's really giving your physical body movement. Walk, run, push up. At least physically, you're moving. Yeah. Number 2, 38% is not it. 55% is physical, 38% is emotional. Yung puso mo. Pwede kasi ang sabi, stay cold. Sa journey mo para matagos mo yung M's, yung millions, kailangan emotionless ka. Kasi yung emotion mo, yan ang dudurog sa'yo. Kasi mapera ka na sa journey mo, mapagod ka lang na. Mapagod. Ilan bang kilala mong kumikita ng milyon na masaya? Sa 100. Actually, hindi. Karamihan nga ng kumikilan. Why do you want that million? Because you wanna stay happy. Yeah. Now, because you're running after the million and you're not happy, that's useless. Mismo. That's BS. Yeah. That's BS. Sa totoo lang. You have to understand why we want all of this is because we want joy. We want peace. We want to feel good about ourselves. But because we're so focused on earning money, may peace of mind, wala. Wala eh. Nag-iisip ka na agad eh. Ang inisip ko na baka paano to pag naubos. Meron lang yan pleasure kasi sikat ka, magaling ka, nabili mo yung gusto mo, parang useless. Kaya Ikaw, galing ka na dyan, di ba? Yeah, yeah. Oh, but ano nangyari sa'yo? parang nakakapagod lang din. Tapos bumili man ako ng kung ano. Kunyari, nasa akin yung pera. Bibili ako ng kung ano.
meron pa rin eh. May something pa rin na sa gabi, parang di masaya. Ito lang namin tanong Milyones ko sa'yo, yung relo ko, not ba? Ito yung tanong ko sa'yo, meron kang 10 billion. Wala pa. Kunwari, may 10 billion ka. Okay. Pero warak ang health mo. Warak ang relationship Di ka malakad ng maayos. Correct. Warak din ang relationship mo. Warak ang peace of mind mo. Useful, useless. Useless. Ang mangyayari, bibiling ko lang sila eh. Yung companion, yung emotion, yung kunyari, yung babae. Bibiling ko yung babae. Papawi. Wala. Papawi. I mean, in the end, why don't you start feeling good about yourself, especially when you are by yourself, which means with or without friends, with or without money, with or without this. But ang sarap ng pakiramdam mo tungkol sa iyong sarili. You're healthy, you're fit, you're just enjoying life. Money will just amplify it. Bilang mga individual na kawangis ng Diyos, dapat kaya mong maging masaya ng ikaw lang. Kaya mong maging masaya sa sarili mo mismo. So, focus sa sarili. But in the end, you're just alone. Kaya ka Kaya bang nga eh. pasukin yung utak mo? Hindi. Kaya ko bang pasukin yung mata mo? Tsaka kahit may sabihin ka, pwedeng ako pa rin eh. Hindi ko susundin. Correct. Ako pa rin nasusunod sa buhay ko eh. Hindi yan incongruency, hindi yan in full alive, hindi yan highest joy mo, highest peace mo. Useless lahat ng external things. Totoo. Sobrang totoo. Share ko lang sa inyo mabilis. Sa 4 years ko dito sa Pilipinas, ito yung Pasko na pinaka nag-enjoy ako. Kasi yung mga nagdaang Pasko, may pera, pamudmod. Kala ko Pasko, giving. So, pamigay, ganito, pamudmod. Pero hindi masaya eh. Pero ito, wala akong ginastos dito ni piso, pero ang saya. Ang gaan. Sobrang komportable. Ayoko na umuwi eh. Yeah. I mean, okay, ganitong feeling mo kahit wala kang piso. Right? Pero may billion ka, pero opposite yung feeling mo. Ano pipiliin mo? Ito, sa ganito ako, sa ganito ako. Ito. Exactly. Here's the thing. When you start feeling this way, now you don't have to do hard work because you're gonna attract all the things that you want. People. Okay? Situation. Business. Deals. Because again, whatever you vibrate outside, babalik sa'yo yan. Eto, Chip, ilang taon ka ba nung nakuha mo yung unang milyon mo? Ako? Bata pa ako nun. Ilang taon ka ngayon? 55 ka ngayon, di ba? 55. Ilang taon ka nung nakuha mo yung unang milyon mo? Siguro mga 25, 25. Employment yun. Employment Bonuses pa. Yun. Employment Bonuses pa. yun. Hindi naman ako ipon. Yan, naipon. Na-meet mo yung first Ang million maganda lang mo. sa akin is magandang disiplin ko sa pera. Responsable ako. Never ako nagkautang. Never ko nalalang nagbayad ng credit card ng pautay-utay. Naituro sa akin yung disiplin ng pera. Kaya nakapag-ipon ako. Pero yung sabi mong earn by the millions, mga one time, big time, Yeah? siguro mga late 40s na. Late 40s yung ang pumapasok milyon na. Oo. Pero yung naipon mo na 1 milyon, bata ka lang. Oo. Pero hindi yan yung... Yun kasi inipon mo eh. Tinabi. Yeah. Eto kasi... Yun na yun. Yun na yung walang value mo katapusan, mismo, no? walang katapusan. Yun na yung yun na yung nakikita ng mundo na ito kaya mo na ng 1 milyon isang buwan or 1 milyon isang linggo. Because you have to understand everything is container, context, or vessel. Anong ibig sabihin nun? Sige, para mas mading maintindihan. Kung ikaw 8 ounce na bote, kaya ka bang lagyan ng 1 litro? 1 litrong tubig? Hindi. Pwede, kaso uhapaw. Kung pilitin mo, bababasag. Yeah. So why still work on the 1 liter of water? Instead, work on becoming a 1 liter container. So pag pumasok yung 1 liter, kasya-kasya. Medyo matalinhaga kasi yan sa sa normal na nanonood, matalinhaga yan. Papalakihin yung container and resources will come. Paano siya kung itatranslate mo siya sa Sige, ganito. Minimum wage earner. Waiter ako ngayon. Okay? Yan. Walang-wala. Alright? So, kung gagalingan ko pagiging waiter, meron akong tips. Yeah. Okay, mapopromote ako. Kaso lang talagang gapang yan kahit paano. Yeah. Pero kung bilang waiter ako ngayon, minimum wage earner, ito na ugali ko everyday. Being grateful and happy even if I don't have reason to be grateful and happy. Do you think I'll attract more opportunity? Yeah. Yeah. Number 2,
galingan ko. The best ako. Do you think I'll create more income for that? Yeah. Yeah, but again, hanggang dun lang yan. Number 3 para sa akin is kailangan hinahanda ko yung sarili ko doon sa pangarap kong buhay. Which means, yes, while I'm a waiter right now, pero 2 hours before my shift, nag-aaral ako. 2 hours before my shift, ang dami kong ginagawang mas maganda. After my shift, kailangan ko magkaroon ng napakadaming knowledge, skills, experience so that handa ako sa next kong opportunity. That is what we call growth. Yeah. Most important part here is para mapabilis to, kailangan nakakonekta ako sa source. Kasi yung source ko ang gagawa ng paraan na mailapit sa akin oportunidad pag nahanda ko yung sarili ko. Konektado sa source, so dapat linggo-linggo ako nagsisimba. Importante yun, pero hindi yan pinag-uusapan natin. Okay. Ang definition ko na konektado ako sa source, number 1, that I'm grateful in life no matter what. Nakikita sa akin yung pakiramdam ng Panginoon. Yeah. Right? Number 2, hindi ako naghahanap ng opportunity para makakuha, pero nandiyan ako bigay ng bigay. Just like the source, the sun will always shine every day. Gonna give you, gonna bless you. Even if you're not gonna thank Him, it will always shine for you. So which is contribution pa rin tayo. But number 3, most important part here is needing to clear my mind, clear my heart through a practice of meditation pa rin. Kasi pag nag-meditate ka, makiklear yung utak mo. Hindi ka na maging judgmental, hindi ka attached, surrendered ka fully. At the same time, pag nagme-meditate ka, yung puso mo very compassionate. Mas madali ka makapatawad. So, hindi mo bit-bit ang sama ng loob mo, kundi bit-bit mo yung ilaw ng iyong source. Yun yung nung una ako rin, medyo hiwagang-hiwaga ako dun Pwede ba yun? Magpo-focus lang ako sa sarili ko, sa faith ko. Tapos lahat ng gusto ko andyan na. Doon naririnig ko sa Bible yun, paulit-ulit na nga di ba? Yung seek first the kingdom of God, tas everything will come to you, parang ganun. So ako, posible ba yun? Parang hindi Paano siyang mapaglalabanan yung, parang hindi posible yan. Nandito ako, nabubuhay ako sa mundo. Ang hirap Hindi kita mako-convince sa maniwalaan nito, not unless masasabi mo sa sarili mo na nasagad ko na lahat itong hard work ko, yung hustling ko. Nasagad ko na lahat yan. Ginawa ko na lahat. Wala pa rin nag-work. Then, chances are, choose another path. Be open sa iba't ibang game. Yun yung tawag ngayon sa ngayon Ang tawag dyan, iba't ibang klaseng game. As long as it's not illegal, immoral, and life-threatening at wala kang hinihila pababa, be open. Like ikaw, dumating ka dito, hindi mo naman alam to. Yes. Wala ka namang alam, may ganito pala. Yeah. Binukas mo yung sarili mo. As long as alam mo yung nag-imbita sa'yo, all he wants is for your wellness sake. Then now, may ganito. Nung nakita ang ganito, nagkaroon ka ng pangarap na gusto ko magkaganito. Yeah, Okay, na-inspire ka. Totoo. Then that's where you get to start to be open. Some people kasi, kung saan sila pinanganak, nandun lang sila. Kung anong trabaho na, nandun lang din. Versus, okay, expand. See things differently. Anong kahalagahan nung tapang sa sarili? Kasi kaya lang naman hindi nagiging open yung mga tao tumesting ng iba't ibang game. Kasi yung sasabihin ng kapamilya ko, yung sasabihin nung iba, paano siya ma-overcome na kahit i-judge nila ako dahil tinatry ko tong gantong makabagong way, hindi traditional, paano ko ma-overcome yung takot na baka i-judge nila ako Kasi umiba ako ng galaw The thing around judgment, whether may gagawin ka o wala, huhusgahan ka. Ang pinaka-importante lang, kaninong paghuhusga ang pakikinggan mo. Ako, I care what you think about me, but not that much. Because what I only care for is, ano paghuhusga ko sarili ko? Palpak na nga ako, takot pa ako mahusga na palpak. Hindi tuloy-tuloy kapalpakan. Walang taong umasenso dahil takot sila sa husga ng ibang tao. In fact, karamihan nung hindi natakot mahusgahan, mas tumakas pa. Because you need to start to understand that when you step into your danger zone, what is a danger zone? Pwede kang magkamali. When you start stepping into your danger zone, pwede kang pagtawanan. Pero at least you're doing something about your dreams. mismo.
Kontrolado mo sarili mo, no? Sarili mong reality. Yeah, just Ikaw like you, ang di ba? cause. Parang everyone is into this path, abroad, dito tayo mabubuhay. Ikaw baliktad yung ginawa mo eh. Pero napagtawanan ka. Oo, sobra. Hinusgahan ka. Sobra. Oh. Pero nung gumanda ng buhay mo, Okay pala. okay na. Paano yan? Really, just make a decision. Yeah. Kung nakita mong hindi ito yung gusto kong buhay, kaso lang mas risky yung lalayo ako, mas risky nagstay ka dyan. Parang ito yung nakaupo ka sa isang pako, sakit nito, sakit nito, sakit nito. Pero kaya to. Pero 50 years ka na nakaupo dyan, umalis ka dyan. Kaso lang, yung staying there, again, the biggest bullshit in this world is what we call comfort zone. It's not really comfortable, it's shitty. Yeah. Tsaka isa pa sa mga biggest bullshit ng mundo, ng mga tao, yung okay lang ako, sapat naman eh. Okay naman eh, masaya naman ako dito eh. Yan. If you that, you're broke. I know you're broke. And that's not true. We, human being, we want more. Totoo. Why? Always be grateful but never be contented. Grabe yun. Kasi sinasabi, lalo na ng matatanda, makontento ka sa kung anong binigay sa'yo, huwag kang masyadong ubos-ubos biyaya. Nauubos ba ang biyaya? Ang biyaya parang hangin yan. Mismo. Sabi mo, okay, ito lang hihingayin ko. Hindi. Kaya mong hingayin natin biyaya. Pamigay mo, walang sayang kasi alam mong the moment you were alive up until now, hindi na uubos ang blessing. Parang hangin yan. So di ka naniniwala sa concept nung, wag na ganito sayang, wag na ganito mahal. Scarcity mindset. Yeah. That we all believe that there's never enough for everyone. There's always enough. More than enough. Some people, just enough. But the whole truth here is the law of supply, which means the supplier or my creator, never ending. Yung tubig ka po, nakita mo. Billions of years. Naubos ba? Yeah, hindi. Diba? Pinagkakitaan na ng lahat. Correct. Wala eh. But the thing around here is, ang pag-iisip natin, parang, ganyan lang, baso lang, oh. Tipirin natin yan. Uy, wag mo buo, sayang. Ayo, ano? Hindi. So, gawin mo, palakihin mo yung container mo para, balik ka once a month, puno. Pero ako, hindi na ako naniniwala dyan eh. Paniwala ko, host na lang, dumikit ka dun. Pwede. 24/7. Pasok ng blessing. Galing. Si Tio Bray ang buhay na patunay. Nung nakilala ko si Tio Bray, putya, yung tumesting ng iba't ibang bagay, siya, superstar na siya eh. Di ba? Nagbabanda na siya. Ilang years old ka nag-start maisip mong gusto kong mag-content creator? 41. Tamo? 41? Di ba? 41. years old, bro. Anong nasa isip mo? Bakit? Bakit sa tingin mo, Walang gusto kong i-try? creativity. Wala na akong mapuntahan, pandemic. Wala na ako ibang career. Bored na ako sa buhay ko. So, wala na akong choice. Eto, mukhang may chance ha. Mukhang may chance. Oo. Hindi ka sure. Hindi ako sure. Pero ginawa mo. Ginawa ko. Pero ako kasi, andun ako sa point na alam kong pag tinutukan ko isang bagay, kaya ko. Tsaka hindi lang ikaw yan. Lahat ng individual, kung may tututukan silang isang bagay, may tsansa talaga na. Yes. Sa content creation, let's say, tatamaan mo siya. Pero huwag kang titigil. Tatamaan mo siya, hindi mo lang alam kailan. Oh, walang Pero assurance kung kailan. sure akong tatamaan mo siya. Hanggat di ka tumitigil. Hanggat hindi ka tumitigil. Pero pag tumigil ka, isa lang ang sure ako, hindi mo na siya tatamaan. Parang babadungin mo lang siya ng babadungin, no? Oo. Totoo. Doon siya. Same as tingin ko, nag-a-apply yun sa lahat. Yeah. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Parang health. Ito yung sasabi mo, gusto ko ng $10 million. Pag nakita mo, tumigil ka na, warak din yun eh. Parang sa'yo, gusto mo mag-lose ng 10 pounds. Na coming 10 pounds, ano nangyari? Tinigil mo. Pagkatapos, Lumaki lang ulit. correct. Which means you have to make sure that it's a never-ending progression, not perfection. So never go for weight loss, never go for earning this much, but go for what do I need to do on a day-to-day basis until it becomes a lifestyle, until it becomes a habit, until
being fit is not what I do, is who I am. Yeah. Being millionaire is not what I do, not what I have, it's who I am. Kailangan ma-embodied mo yun. Kasi Yun. pag nag-workout ka, workout ako para lumaki katawan ko. Parang ano na siya, hindi na siya unconditional eh, 'di ba? So, doon na That's the pumapasok word, yung pagod. embodiment. Na embody mo. Ibig sabihin, physically sanay na. Yeah. Emotionally, lagi nang ganon. But mentally, it's never-ending expansion. Kaya hindi na pumapasok sa yung parang nakakatamad gawin to. Hindi. Kasi hindi naman siya external na gawain eh. Ikaw yun. Naging ikaw na eh. Yeah. Para pag sisipilyo, tataparin ka ba? Or halanay ka na magsipilyo? Kung malinis kang tao, kung hygienic kang tao, parte na yun. Pero kung parang patanga-tanga, di ba? Parang hindi niya nasagot yung pagsisipilyo. Nagnganga eh, may dugo. Pwede ganyan sa Quezon? Di ba? Oo, Oo nga. Yun yung sa 2026 na kailangan nating pamumuhay na i-apply. Di ba? Hindi mo na siya basta. Hindi, ako lang, kung hindi to kapani-paniwala tong sinasabi ko, subukan mo muna. Yun. Gawin mo 1 linggo, matulog kang saktong oras, mag-meditate ka, mag-walking ka ng 10,000 steps, tapos makinig ka ng yung podcast namin, Tiyo Baray, pakinggan mo lang araw-araw, bigyan mo 1 linggo. Pag may konting improvement, huwag mong pakawalan. Kasi ilang taong ka ng downside, di ba? Spiral down. Na-master mo na yun eh. Maganda naman meron kang bagong i-master. Na-master mo ng makaraos pag nandyan na yung dagok, no? Correct. Oo. It's a different way. It's a different life. But then again, hindi kita pwedeng i-convince dito sa nangyayari sa akin, not unless ikaw mismo kumbinsido. I can never do the dieting for you. I can never go to the gym for you. You have to work on you. Same thing sa pagbago ng buhay mo. Lahat naman ng naririnig mo sa amin, pwedeng mabasa mo sa pader ng CR, marinig mo sa kung saan. Pero kung walang proper execution, kung hindi mo i-absorb, wala rin no? Yeah, useless. But it has to be day to day. It has to be a habit. Ikaw nakailang third day ka ng nag-1 oras na meditation. 1 year kang wala ka na business describe mo yung buhay mo a year from now. Yeah, totoo. Kasi nga yung 1 araw pa nga lang, first try mo ng meditation, parang, grabe yung kapayapaan na. What more pa, ano pa kaya yung kagaya mo na ilang years ka na? 6 years. 6 years. 6 years ka nang nagme-meditate. Na wala pa ako na miss ni isa. Honest to goodness, as in, wala. Honestly, coach, yung meditation, sa una lang siya mahirap eh. Parang kumain ka ng ampalaya. Mapait nung una. Pero pag araw-araw ka nang kumakain ng ampalaya, wow. Just like Matamis pala. everything else. Maano pala, sarap pala, bittersweet siya. Just like everything else. That's why the bigger question is, anong familiar ka? Familiar ka ba sa chaos, sa stress, sa anxiety, overwhelmment, or familiar ka ba sa peace, joy, and play? Mamili ka ng familiarity mo. Choose your heart. Kaya naman naging madali yung anxiety kasi yan yung nakasanayan natin. Kaya nga, yeah. Gamay na gamay natin magdamdam eh. Pag nandyan na yung dagok, kabisado na natin kung paano magdamdam. Tsaka yung nakasanayan na kasi, di ba? Nakasanayan na kunyari. Magkikita-kita lang yung tropa para lang mag-share. Grabe yung nangyari sa akin, ganito ganyan. Parang nag-sharean kayo ng hindi magandang nangyari. Kaya yun at yun eh. Kabisado na natin kung paano i-handle. Yeah. That's why meditation is to be familiar with. What am I familiar with my life? If your life is all about stress, anxiety, chaos, scarcity, kahirapan, yan yung familiarity mo. Then we now have a new familiarity which is peace, happiness, joy, play, fun, flow. But you need to train yourself. Yeah. Training is everything. So when you do your 1 hour, tinitrain mo yung sarili mo. You train to think like how your creator think, which means suspending judgment, non-controlling, non-attachment, fully surrendered. Wow. Because you thinking that way, you also feel like how your creator feels. God is good. Therefore, you feel good every day. But when you think good, you feel good, you act good, and the result will be not only good, not only best, not only excellent, but outstanding. Sa 3 days na kasama ka namin, naririnig sa iyo yung your creator is limitless, God is good. Anong religion mo, bale? Ang religion ko is love and respect.
So, kung ano man ang pangalan ng Diyos mo, kung sino man ang pinapaniwala mong Diyos, nirespeto ka at minamahal kita, yun ang pinaka-religion ko siguro ngayon. Compassion. Compassion. Yeah. Kasi para sa akin, lahat ng religion, iisa lang ang inaawit, pagmamahal at compassion. Totoo naman. So which means, pag ako'y nanghusga sa ibang religion, parang hinusgahan ko na rin ng Diyos kasi gawa rin siya ng Diyos eh. Di lang naman ako yung, kasi karamihan ako, dumakaw Kristiyano, feeling namin, kami lang yung magaling, kami lang yung saved ng mundo. Parang, para sa akin, yung Diyos, iisa lang yan. Oneness. So, the moment I think I am separate than you, I'm better than you, or I'm lesser than you, that means it's not my God that's living in my life, it's my ego. Ego is separation. May mga ano dyan medyo nami-misinterpret ng karamihan yan, yung ego. Kasi akala nila parang self-esteem yan, na itatago siya dun sa word na self-esteem, self-confidence, yung ego. Pero gaano ba kadelikado si ego? Alright, alam mo, kung nasa ego mode ka, kung yung pakiramdam mo, hindi maganda. Kahit may result, no? Kahit may result, pero pag parang walang kapayapaan, Yeah. ego yun, Ego automatic. yun, because the ego here is divided into two parts. The first part is your need to be right. But nothing wrong about needing to be right, but when you are always right, that becomes the other person is wrong. Mismo. Then walang peace of mind. Yeah. Maari bang tama ka, tama din siya? Pwede. Respeto lang. Hindi tayo nagkakasundo, pero mahal kita, respeto kita, I live it that way. The moment you have no peace of mind because your ego wanna take over. That's why sabi nga ni Wayne Dyer, edging God out. Parang sinasabi mo, Lord, mali ka dapat ganito Right? That's the first one, the need to be right. Number two, the need to look good. I got it. I'm in full control. Ako dito, ako niyan. Pabida. That's why yung sabi mong takot ka mahusgahan because gusto mo mag-looking good. Gusto mo lahat tanggap ka. Not all the time people will accept us. We all come from a different way of thinking. But when you start respecting their opinion and also respect your opinion, it doesn't matter whether they accept you or not. What truly matters here is I respect my opinion and that's important to me. And if your opinion is opposite with my opinion, I respect you. No need to fight. So regardless, ikaw bilang individual, kahit sinong mamit mo, nire-respeto mo sila. Napansin mo naman ilang araw tayo magkasama. 3 days na, tapos mahinang nila lang ako Paano ang treatment ko doon sa kung lahat na pinuntahan natin, merong nasa pinakataas ng pamumuhay, may gitna, ba't karamihan nakasalimuhan natin talagang gapang? Anong treatment natin? Pantay-pantay lahat. Kung paano mo kausapin yung kagaya kung walang laman yung GCash versus kung paano mo kausapin yung mga kamiting mong bilyonaryo. Same, For what same. sake? The way I treat humanity is the way I treat my God. Wow. So if I judge humanity because he has a different faith than me, then I'm judging my God. Okay. Tama din. Tama din. Yun yung ang ganda nung kanta nung sa Les Miserables, to love another person is to see the face of God. Diba? Parang saan mo daw makikita si Jesus? Pretending to be a beggar. Pretending to be your son na matigas ang ulo. Pretending to be maybe the DPWH people. Yeah. Maybe that the imperfection in the world becomes perfect with the way I see humanity, which is compassion, forgiveness, and love. And above all, respect. Even if hindi ka respeto ang Yeah. behavior. Ultimo yung mga yung sangkot sa flood control na ninakawan tayo ng billion. Still kakausapin mo sila ng Of course. i-welcome mo sila pag andito sila. Why not? Kakausapin mo sila. Why not? Ikaw nga, welcome nga dito, di ba? Ito pa, welcome dito. Although malaking chance ko na masisira yung reputasyon ko, pero hindi mo masisira ang reputasyon ko. Masisira ang reputasyon ko sa kagagawan ko at sa choices ko. Mismo. Nobody can put my reputation down.
Does it mean because sumama ako sa inyo, nagkwentuhan tayo, kailangan nyo ng tulong, di tulungan ako kayo bilang anak ng Diyos. But who am I to judge you? Dumaan din ako ng maraming karumal-dumal na choices na hindi ko sinadya, but maybe people are coming from their own experience in life. Sabi nga, Tio Bray, hurt people hurt people. That's why you can never give what you don't have. So therefore, kung bigay man sa'yo ng mga nakapalibot sa'yo galit, di ko yan lang yung alam nilang merong ibigay. Yun yung best. Yun yung sa tingin nila, kaya no judgment. Kung kunyari, may namit ka na damaged people, okay ka naman. I don't think the word is no judgment. Talagang may judgment yan all the time. Because Okay. judgment is very important. Okay. Diba? Kung sabi ni Tidray, magmamotel tayo, masarap ang pagkain doon. Okay, wala akong judgment dyan. Kain tayo sa motel ng uubad ka. Wala akong judgment dyan. Si Adam Seed, nagubad naman, diba? May pinasok naman. Wala akong judgment dyan, diba? Hindi, we need judgment. Yeah. Most important part, willing ba akong isuspend yung judgment ko? Alright. Narinig ko, asshole to. Pero nasa harap ko eh. Okay. Ano kayang purpose ko? Ba't nasa harap ko itong tao to? So, ultimo yung pinaka-damage at manyakis na tao pag nasa harap mo, ipifigure out mo anong purpose, bakit kayo magkasama ngayon. Correct. Wala kang, hindi ko to i-mistreat kasi sabi nila, Hindi. Diablo daw to. Bakit? Wala. Bakit ko i-mistreat yan? The reason maybe this person is mistreating other people because he too was mistreated in the past, that he carried his wounds of Yeah. the past to the present. Right? Malay mo, ikaw yung cause, bakit naniniwala tong tao to na meron pang mabuting loob na tao? Sabi nga, be the reason why people still believes in kindness of humanity. Yeah. Alam mo, meron ako napanood na video, ang ganda yung The Forge. Ayo. Christian yun siya eh. Christian. Oo, so, Pero ang ganda. So bakit ko mamaltratuhin yung mga taong minaltrato yung mahal ko sa buhay? Merong pastor yung ginahasa yung anak. At the height... Kasaan. Ginahasa. Hindi. Pastor Tan Chan ba yung sa CCF? Hindi ko alam yun. Hindi ko At the alam. height of his preaching, I'm not sure but ginahasa yung anak. But he was able to accept what was, forgave. That's the highest form of for me, Christianity. Okay. Not Yun ang Christ-like. not judging people based on their behavior and their choices, but accepting people based on where they are at. Sa 55 years old na nabubuhay ka dito sa mundo, Chief, syempre, masasabi mo rin na may mga nang argabyado sa'yo. Dami. Madami. So, Dami. paano, anong nangyari? Anong ginawa mo? Unang-una, paniwala ko lahat ng nangyari sa buhay ko, okay, meron ako matututunan. So karamihan nung nag-agrabyado sa akin is because inalaw ko eh. Okay. From the very beginning, alam mo ang shady yan. Nakipag-transaction ka pa rin. Pinilit ko pa rin. Ginawan ko pa rin ng paraan. Then nagrabyado ako. So which means number one, whether you like it or not, kaya nangyari yun dahil meron kang contribution or wala kang ginawa. So you own your life. Number two, compassion. That the other person, baka yan lang yung alam niyang mamuhay, mga agrabyado. Because you never know what they went through. Compassion also to yourself because hindi ka naman tanga. Ginawa mo lang yun because yan yung alam mo dati. Number three, forgive anyway. But, ang pinagkaiba ng forgive and forget, forgive the person but never forget the lesson. Ooh. Alam nga naman, in-scam ka na, mag-o-offer ng business, papayag ka na, hindi. Ako hindi. Alam mo, nag-usap tayo, may boundary tayo, let's be friends, but let's not do things sa ganun. Okay, pero hindi mo pa rin isip na sana mamatay na tong hayop na to. Hindi. Kasi ang paniwala ko, isa lang, walang revenge. Karma lang. Naargabyado ka. Wala kang galit. Ay, di, initially magagalit ka. Initially magagalit ka. So, paano Pero, pinaprocess yung galit? Okay, so number one, pag nagalit ka, because again, anger is appropriate emotion
for what we think was said or done was So, wrong. valid magalit. Was wrong. Yeah. However, kailan siya naging pangit kung gusto mo manghiganti. Okay. Okay, so pag galit ka, okay, nirelease mo na. Then reframe, okay. What is this situation teaching me? Anong tinuturo sa akin para hindi na maulit ito? Because I always believe everyone in your life, it's either they have a purpose, a season, or a lifetime to learn a lesson in your life. Ano yung grabe na rhyming pa na release, reframe, No. Muna recognize. recognize, Okay? alright? Pagkatapos mo mag-recognize, wag mo lang i-recognize. Kasi yung pag-recognize, galit ako. 10 years na galit pa rin. Recognize na galit ka or recognize na nagkaroon ka ng error kaya umabot dyan? Okay, recognize na galit ka at Recognize hindi na ito galit ka. dapat nangyari. But recognize, inalaw ko rin. Yeah. Whether may ginawa ako o wala akong ginawa, part ako nito. Then, release it energetically, which means responsibly. Some people kasi, kailan nagre-release, kung talagang punong-puno na, Yeah, which means sasabog na lang. Tas irreparable na. Yeah. Now, bago mo harapin, special people love, wag mong harapin masama loob mo. Iubos mo muna. Kung kailan mo iyak muna. Kailangan mo imura mo. Pero ikaw lang yung nakaka-release yan energetically. Taking it from system. And then from there, okay, I'm now ready to face this. What is this teaching me? How can I use this as a blessing? How can I use this that I am expanding myself? How can I be better and a bigger person? Then last is what we call rebuild. Rebuild. Wow, grabe yun. Which means every day, you need to start taking care of yourself para pag sinaktan ka man, hindi ganun kasakit at mabilis ka makarecover. Kasi okay ako eh. Okay ako eh. Like, that's why no amount of hurt or betrayal can hurt me the most right now. It's because etong state ko eh. Yeah. Oh, the other day, may narinig lang ako, eto, literally, ako nagpalaki, alam mo, dinamitan kita, binihisan kita. Tapos, may screenshot pa na yung sinasabi ito mo sa akin, baliktad. Agay. Tapos, syempre, yung mga marites, anong feeling mo? Sabi ko, naawa ko, ha? Ganun ka naman, wala kang galit. Sabi ko, hindi, baka yan lang yung face niya. Hindi ka nasaktan. Sabi ko, a little bit kasi mahal ko, pero mas malaki pa rin yung pagmamahal ko sa kanya kaysa pain na na-inflict. Bakit? Baka yung taong yun, eto yung lesson na gusto niya, na kailangan niya matutunan sa buhay niya na hindi na ako yung magti-teach sa sarili niya. Ang ganda na sinabi mo dun, Chip, na baka yun kasi yung face niya ngayon. So naniniwala ka na lahat ng tao may bobo face? Bobo is again another judgment. We all go through a lot of non-awareness. Sabi nga ni Non-awareness, okay. Carl Jung, people are doing the best way they know how based on their level of awareness. Non-awareness. So Ibig walang tanga sabihin, yan. kunwari, magulang mo, nung pagpanganak mo, pinamigay ka. Hindi bobo at irresponsableng magulang yan yun. lang yung alam nilang sagot at that moment. Oh. Yan lang yun. Pwedeng para sa kanila or para Oh. sa'yo. Di ba? Para sa kanila, but never for you. Because mali talaga. Pero at that moment, hindi mo alam anong sitwasyon nila eh. Non-awareness. Grabe. Again, Carl Jung said, people are doing the best way they know how based on the level of... Okay, eto na lang. Last 7 words when he was crucified. Anong sabi? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Hindi nila alam yung ginagawa nila. It's because, again, hurt people. Preparing siya dun sa mga nagpapakasakit sa kanya nun, di ba? Ganun lang. Kung meron mang taong sinaktan ka, kasi hindi nila alam na ang ultimate truth, when I hurt you, I'm actually hurting me. Abuy. Kasi yung rage nasa iyo eh. 'Di ba yung giggle nasa iyo para makaganti sa Sabi akin. nga ni Buddha, if somebody gives you a gift of anger, tanggapin mo. Kanino yan? Sa akin. Correct. Pero somebody gives you anger, sabi, no, I love you, I bless you. Kanino yung anger? Kanya. Sa akin. Tapos ikaw na mismo makaka-figure out na ba't ba ako meron nito? Correct. Di ba? Pwede, fuck you. O tara, saan? Okay, let's go. Okay tayo. Diba? O, merong kinap ka. Tapos ginanong ka pa. Balikan ko. God bless you! Pwede. Nasa sa'yo eh.
Completely up to you, man. But actually, yun yung sinasabi nilang in spiritual terms, always choose the higher timeline. Lower timeline is when you say, fuck you, at Ego. back. Higher timeline is when you say, bless you, baka nagmamadali ka, or you're having a bad day, bless you. Yeah. Peace of mind yun. Immediate peace of mind. Basta they catch you up. Okay, nagulat ako doon. Pero baka nagmamadali. God bless you. Pwede, hindi. Pwede. Eh, tayo ba? Lamang bayad yun eh. Sira ang buong araw mo. Totoo. Diba? Sino sinira mo? Ikaw, that's why it's called self-destruction. You destroy yourself, starting with sama ng loob. Bakit? May narid ka hindi maganda. Sumama ang loob mo. Pagkatapos nag-resist ka, mainit ng ulong araw mo, lahat na pinag-iinitan mo. Tapos, nag-revenge ka. Hindi tungkol sa taong nakasira sa'yo, sarili mo yan. Then, nag-regret ka. These are the cycles in life that goes to what we call self-destruction. Diba? Parang bata, sa masama loob ng nanay mo, hindi ako kakain. O, sino nagutom? Yeah. Diba? So, ganun yung nangyayari sa buhay. Kung pangit ang buhay mo, kasi ikaw may kagagawan yan. Ikaw mismo nagsira ng buhay mo. Yun lang yun. You cannot blame anyone and everyone. True that there is no justified resentment. Anong ibig sabihin? Kahit gaano karumal-dumal ang ginawa sa'yo, hindi mo pa rin i-justify yung sama ng loob because again, maybe this is something you need to expand and grow yourself with. In the end, ang solusyon yan, ikaw pa rin eh. Do you think yung karumal-dumal, magbabago buhay mo? Hindi. Tsaka kahit mag-sorry sa'yo yun eh. Kung mas pinipili mo yung rage, yung galit, kahit mag-sorry sa'yo yan, kahit lumuhod yan, kahit lumuha ng dugo yan, kung galit ka eh. Kung pinipili mong magalit, magagalit ka eh. I mean, anger is a beautiful emotion. Kailan nagiging pangit yung anger? Kung minob mo sa resistance. Paano Okay. anger na minove sa Galit ako resistance? sa'yo, pero hindi Okay. mo alam. Eh. Iiwasan kita. That's resistance. Bahala ka dyan. Tapos sa hanap po ng paraan, maka-revenge ako sa'yo. No, again, always remember, there's no such thing as revenge. There's only one thing, karma. Walang umaalis sa mundo na hindi natatanggap yung karmic blessing. Wala ring umaalis sa mundo na hindi nila nababayaran yung karmic debt nila. There's a perfect karmic accounting system in the world. Mismo. So kung puro blessing ka sa buhay ngayon, bakit? Because you're giving away blessing, karmic blessing. Kung puro ka paatras ngayon, kasi yan yung binigay mo. Balik pa rin, what you throw out will go back to you. What Ayun you think talaga, about, you will be attracted to you. Yeah. Saka universe does not respond to morality. It only responds to vibration Exactly. and energy. Positive or negative, karma talaga. Kumbaga, kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik Yeah, sa'yo. what you sow is what you reap. What you plant is what you harvest. What you give is what you receive. Hindi pwedeng wala rin gagawin o wala naman akong ginawa. Ibig sabihin, wala akong ginawang masama. Walang babalik sa akin. Ang karmic mo is walang gawa. Yun lang yun. Saka yun yung law of non-duality, man. Non-dualistic, na walang masama, walang mabuti. It's just that, pili ka kung anong babalik sa'yo. Know that everything has a price, Yeah. everything has an energy exchange. Yeah. Sa madaling Everything that sabi. you do, there's always a consequence. Yeah. Yung mga nagsasabi na kaya ganito, kaya ganyan, kasi ganito eh. Kasi si ganito, ganyan eh. Parang in denial silang aminin na may kulang sa kanila. Blame pa rin. Blame, justification, excuses, BS, stories. Those are the things we put up for us not to be responsible with our life. The biggest lesson in life, be responsible. Sa buhay mo. Own up the shit. Release the shit. Make the shit a fertilizer. And create a beautiful life because of that experience. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Graduate ako ng ganito lang. Trabaho ko ganito lang. Edad ko 20s. Unang step. Ano yung kailangan kong ma-adapt? Siguro, unang-una, immediately, I want you to start asking yourself, number one, ang goal ba dito, umasenso at gumandang buhay? Yeah. Okay, number one, lista ko lahat ng mga bagay na gustong-gustong ginagawa. Kahit hindi ako bayaran, gagawin ko. For life. Okay. Right? Pangalawa, lista mo rin yung saan ka magaling. Kasi pwede namang gusto mo mag-basketball.
pero hindi ka magaling mag-basketball, unfair yun. Mas magaling ka pala sa volleyball. Right? Hindi mo alam. Now, pag lista mo na, hanap ka ng match. Like ako, all my life, gusto ko ng musical. Kaso lang, hindi ako nabigyan ng magandang singing voice. Okay. All my life, gusto ko rin mag-teacher. Nabigyan ako magandang speaking voice. Now, pangatlo, hanap ka ngayon ng institusyon, organization, or tao na yung result ng buhay niya tungkol doon sa ginagawa niya gusto mong matutunan. So, ang tawag natin dyan, internship. Ang tawag natin dyan, apprenticeship or mentorship. Then you apply. Boss, nakita ko ang galing mo, ito. Pwede ba akong magtrabaho sa iyo? Buhos ko lahat anong meron ako. Basta i-mentor mo, turuan mo. Gusto kong maging ikaw. Gusto kong maging kagaya mo. Okay? Then that's where, because why? Pag naturuan ka at sobrang galing mo na, then this becomes now your economy. Yeah. Did that make sense? And that's how you, again, if you are a young man and gusto mo ng buhay na maganda, i-identify mo na anong gusto mong ginagawa, saan ka magaling, hanap ka na taong merong ganong abilidad na pwede kang turuan, at mag-offer ka naman. Kasi mentorship is not one way. Some people, turuan mo ako. Hindi, it has to be two-way. Kung wala ka mambayad, then time, energy, effort, talent. Kasi yan yung nangyari sa akin eh. In everything that I'm doing right now, I always ask for people to, okay, how can I serve you? Because this is what I want. It has to be that way. Nakita mo na, lahat naman nakapalibot sa akin na napakaganda ng buhay ngayon. Yeah, totoo. Kababata pa. Totoo. Kasi they started that way. Paano ka umabot sa ganyan? Sa ganyang state? Paano? Siguro never-ending growth. So, hindi ka pa kontento dyan sa anong meron ka ngayon? Hindi. Kasi, mabubuhay ako hanggang 150 years old. Wala pa ako sa kalahati sa gusto ko. Kasi pag kontento na ako, bukas, do you think magigising pa ako ng magaga para mag-meditate? Wala na, hindi na. Do you think bukas, mag-exercise pa ako or hayaan ko na ang sarili ko? Hindi na. Do you think bukas, kakain na ako na kung anong kababuyan dyan or I still take care of my health? Because remember, you're contented, you need not to do anything except just go back to where you came from. Again, I'm extremely grateful. As in, sobrang thank you, Lord. Thank you, Lord, ako hihilig sa'yo. However, I still want to expand myself even bigger and better. Bakit? The world needs my voice. The world needs my message. My purpose is never ending until I die. Hindi natin ginagawa to. Hindi niya kami kinakausap ng ganito nang dahil naka-video. Ako lang nagpaalam sa kanya, Coach, baka pwede kong i-video. As a pressure ko kasi papanoorin ko to soon. Pag medyo natitisod-tisod ako, na si Coach ginagawa niya yan araw-araw. Ganito talaga siya. Normal siyang makipag-usap sa kung sino, ganyan. Kasi baka lang, content lang yan eh. Motivation eh. Matatawag mo bang motivation to? Ay, hindi. Hindi ako naniniwala sa motivation. Hindi ka naniniwala sa motivation. Why? Saan? Bakit? Hindi ko namang, di ba, nakakita ka ng Bible verse. Balik ka din sa original. Ang paniwala ko, structure. Structure, okay? Pag sinabing structure, kunyari, structure. Anong kailangan mong gawin araw-araw? Yun. Na wag mong hayaang hindi mo nagawa up until naging habit, naging behavior, naging lifestyle, naging beingness mo na. Then you don't need to push. Like ako, pwede naman ako matulog hanggang alas 10, alas 11. No, pero gumigising ka na maaga. Ba't ang aga ko magising? Never akong nagising dahil may alarm clock ha. Yeah. Nagising ako dahil excited ako sa ginagawa ko araw-araw. Kikita ako or hindi. Kasi bakit? Motivation is very external. It Kaya, has to be coming from inspiration. Of which I am inspired. I am in spirit. And how do you become inspired? When the body, which is how you train yourself, aligns to the heart, how you feel every day, aligns to the mind, what you think every day, then it's congruent. Then you flow by congruency, by spirit. Then you don't have to motivate yourself because you keep on pushing because you're being pulled off by your vision. ako sa obserbasyon ko sa'yo,
Chief, sa 3 days, para sa akin, yung utak mo, nagpa-function siya ng tama. Ngayon, yung mga bagong milenyo, bagong kabataan, kasi yung mga nagiging under ng umbrella mo, maliit na porsyento lang siya sa populasyon ng anong meron tayo dito sa bansa Ngayon, yung mga bagong sibol na kabataan, ano sa tingin mo yung mga dapat nilang iwasan or hindi gawin para mag-function ng tama yung utak? I guess the first thing you wanna understand is wag kang mag-focus kung ano yung makukuha mo or magkano kikitain mo muna. Mag-focus ka still on your growth. I mean, libre lahat ngayon. Ito lahat ng podcast available, lahat ng YouTube available. Mag-aral ka. Kasi pag hindi ka nag-aral, nakafocus ka lang sa gusto mong makuha, pag yung nakuha mo na, empty ka Or pwedeng mawala. Pagod ka or pagod na pagod ka. Oh, pagod ka. Pero pag nakafocus ka sa anong pwede mong ma-build yung sarili mo, kahit ano gawin mo sa buhay mo, very successful ka. Kahit ano. Kasi bakit? Yung success mo, hindi siya naka-build base sa bansa, hindi siya naka-build base sa industry or sa company, naka-build siya base kung sino ka. Hindi ka nabuhay para maging magaling sa gantong bagay lang, bagkus magaling ka talaga. So kahit saan ka ilapag, I think the word here is self-evolution. Yun. Anong ibig sabihin? Your job or your business or your career was never about your job, business, or career, but it is just a reflection of your personal evolution. Nag-i-evolve ka ba? If you notice, sabi mo, nag-succeed ka dito, tumigil ka biglang gumanon. Yeah. Kasi ang trabaho, mag-evolve ka kasi susunod ang income. Mag-evolve ka, susunod ang income. Mag-evolve ka, susunod ang income. Kaso lang sa people, happy na, hindi na nag-evolve, balik sa dati. kaya siya nagiging para siyang isang kahig, isang tuka Pro Max. Kasi aangat, kukomportable, titigil, babalik ulit. Kasi nag-work naman to babalikan ko ulit to. Ang nangyari, pag ganon-ganon lang, kahig, tuka, kahig, tuka, kahig, tuka. Balik tayo. Ang thinking ng karamihan sa mundo is linear. Okay. Ibig sabihin, transaction. Mangga at munggo. Yung munggo ba madaling itanim? Yeah, kahit sa Madaling bulak. i-harvest. Kahit sa bulak, tutubo yun. Okay. Madaling i-harvest. Yeah. Okay. Forever ka bang magtatanim ng munggo or magtanim ka ng mangga, mahaba-haba proseso? Kung saan kumakalat. pag namunga yung mangga, yung bunga nagiging puno. Yeah. Yung pungo nagiging buna. Hanggang meron kang 1 hektare puro mangga, buhay ka for the rest of your life. Yeah. Kailangan mo pang isipin saan mo kukunin yung blessing mo or dahil nagtanim ka ng forest of mangga. Yung mangga, pag tumindig siya, kakalat lang yung mga buto niya, tutubo na ulit no? Correct. Yung munggo, ibabaon yun hanggang sa mag-harvest ka. So, that's what we call exponential thinking. Yeah. Kaso lang, it takes time. Oo, it hindi takes siya instant. energy, it takes effort. But willing ka bang mag-invest ng long term versus short term? Pero meron talagang mga meron talagang mga sa unang try, tumatagos na. Like for example, ang nagiging example nila dyan si Josh Mojica. Unang business, boom agad. Kangkong, tagos agad. Ako lang, I think he was on the right time, on the right place, the right thinking, the right spirit. Bata Wala pa masyadong judgment. No? And I guess, simply because again, he lives in the world where everything is exponential. Do you think kung 1972, nandyan si Josh Mojica, meron siyang kangkong chips, pero wala namang internet, do you think he can have like that? Yeah, It's the timing timing, structure. Remember lahat, for him, it's exponential technology that people gets to see him a lot. That's why most important part here is you need to start building your personal brand kung gusto mong lipad ka kaagad. Ako, it took me 48 years bago ako nag-exponential because the exponential technology is there. 3 years ago lang ako ng personal branding. Doon talaga pumutok ng gusto. But over time, compounded. Which is hindi ko na kailangan gumimik kasi for the past 30 years, na-build ko na yung sarili ko. Then eto, may social media, boom, putok na. Kaya nga. Wala nang kahit anong gimmick. Yeah. Personal branding. Ngayon, so sinasuggest mo ba na para makaalis ako dun sa minimum wager, kailangan kong mag-isip ng baliw yung tawag nila So kailangan kong mag-personal branding, kailangan kong gawin... Depende sa path mo kasi hindi naman lahat gustong magganitong ginagawa natin, di Totoo. ba?
Pero ito lang sure ko, kung nasaan ka na itanim, bilang waiter or bilang janitor, okay, you show up every day grateful. Okay. Right? You give your best all the time. However, make sure on the side, nag-aaral ka. Anong inaaral mo? Yung gusto-gusto mo gawin mo sa buhay mo. Because para sa akin, a job is something that you do, that you hate it, but it brings food at the table. A career is something that you do, that maybe you love it, it brings food at the table, but you will not do it for the longest time, like an engineer, an architect. But maybe as early as now, kung bata ka, find your calling. Yung calling, ano kayong mission mo sa buhay para mas maging maganda yung mundo? Bakit ko gagalingan? 620 nga lang sahod ko. Di galaw 620 lang ako. Oh, ganun nga eh. What you give out will be back to you. So if I give out 1,000 at 600, somebody else will pay you better. Okay. Ito paniwala ko. Pag ginalingan mo at hindi ka na-promote, somebody else will promote you. Then mapirate ka. Now, pag sobrang ginalingan mo, and this is what I believe, lahat ng business owner, may pera mag-expand, may market to expand, pero walang tao. Na deserving dun sa expansion or dun sa Now, promotion. business owners are looking for people who can they be partner with. I mean, halos lahat nung nakapalibot sa akin, nakilala mo, 20 companies yan, binigyan ko ng mga stocks yan eh. Partnership yan eh. But how prepared are you Para maging part owner. para maging part owner ka? Kaya yung utak na, bakit ko gagalingan? 600 lang bayad ko. Kaya nga 600 ang bayad mo kasi yan lang ang kaya mong bigay. So magpapasiklab ako, magbibida-bida ako. O bakit hindi? Dapat lang. Ay, tani, sabihin lang mawawalan ako ng tropa nun. Sabihin na makatrabaho ako. Ano mas importante? Tropa or pangarap? Tama din, tama din. Diba? Tropa, pangarap. O ikaw, meron ka 3 employee, yung isa bida-bida, binigay lahat buong buo. Maiinis ka, matutuwa ka. Binigay buong buo. Ang papasweldo mo lang 30,000, pero yung bigay niya parang pang 100,000. Matutuwa ka, maiinis ka. Tuwa. Okay. Pag nag-expand ka, isasama mo sa growth mo, yes or no? Nasa top 1 ko yun, lilista ko Correct. yun. Yeah. Tapos pag ngayon, sa sobrang laki na negosyo mo, dahil sobrang taas ng value niya sa'yo, bibigyan mo ng share o hindi? Bibigyan ko. Diyan tayo. Yes. But it has to start with the way you think. So, to sama pang sinasabi natin dito, from zero, posible talaga. From janitor, posible talaga. From pinakamaliit na sahod, posible For posible what's talaga. sake, anak ka ng Diyos eh. Yun. Doon That's pa the rin, no? possibility. Boils down Except pa rin maybe doon, yung no? thinking mo lang, anak ng kabilang side. Maliit, mahirap, walang kaya. Pero bilang anak ng Diyos, limitless ka, you have all the capacity. But the question, willing ka bang mag-grow? Gusto mo ba? Correct. Kasi minsan, karamihan anak ng Diyos nakatanim sa paso, bonsai. Willing ka bang lumabas dun sa paso, tanim ka sa 1 hektaryang lupa hanggang lumaki ka? Pwede kang pagtawanan kasi lahat tayo nakapaso eh. Oh, yeah. Pwede kang paghusgahan. Kumbaga lahat tayo sanay tayong triangle. Pag pinili mo maging bilog para gumulong ng mas malayo, tayo na bilog oh. Yeah, the moment Oo you nga, get no? out of the tribe because you have a different path, pagtatawanan ka, pero guaranteed you do it well, pagbalik mo, masarap na magpamudmud ng pera. Tama din. Hep hep! Hooray! Tama din. Tama din. Pinaka the best na Pasko. Lutuan na. May bulok to. Nasa kalsada na kami ngayon. Tapos na, ilan tayo doon? 4 days? 4 days? 3 days ba tayo? 4 days and 3 nights. 4 days and 3 nights, grabe. Tangina, sarap. Pinaka refreshing, pinaka peaceful. Wala kang reason para magka-problema doon. Alam mo yun? Kakalma ka, iba eh. Parang, Pasag lahat ng mga mga fear, oo. pag-alala, wala, tangina, banayad. Kinonekta uli, tangina, kinonekta tayo sa lupa ulit, no? Galing.
Oo. Tapos hindi basta-basta, puta. Yan, si Coach Ras pa, puta. Si Coach Ras pa, puta, pwede tayong bitin pa sabay-sabay nun eh. Oo. Diba? Pero kita mo yung effort niya dahil nandun kami. Gusto namin ng kapayapaan. Effort. Ang ina libre pare. Mhm. Grabe. Sa iba, may presyo yung ganun talaga. Honest to goodness. Pero tayo na kami libre oh. Grabe. Sarap. Yes, sir. Andito na ulit tayo ngayon sa Bulacan. Pinaka-solid na Pasko yun so far. Dito ko natatapusin tong vlog. Bukas ulit.